Samantala, nag-isa sa Senado si Interior Secretary Mar Rojas, partikular sa budget ng kanyang kagawaran sa pabahay, na sakop na raw ng tungkulin ng ahensyang hawak ni Vice President Jejo Marbinay. Nagmamatigas naman ang ilang taga Road 10 sa Tondo, Maynila sa nakaambang demolisyon sa kanilang mga bahay. Saksi si Jam Sisante. Gamit ang tubig kanal at mga barikada, haharangin daw ng ilang residente ng Morgon Street Corner R10 sa Tondo, Maynila ang demolisyon sa kanilang mga bahay. Bukas ng hapon napapaso ang 30-day notice sa kanila ng korte para umalis. Tutol din daw silang mailipat sa inalok na relocation sites sa Bulacan at Laguna. Sana naman po, wag naman po kaming mga maralita na ilagay doon sa hindi kami mabubuhay. Kung kami talaga matamaan ng widening, talagang iayos kami. Kaya kung hindi nila kami iayos, hindi kami alis. Giit ng DPWH, nakatayo sa R10 na isang national road ang mga bahay. Hadlang din daw sila sa pagpapalapad ng kalsada na 2010 pa raw dapat natapos para maging alternatibong ruta mula NLEX patungong Rojas Boulevard. Truck route yan eh. Pero aside from being a truck route, isa sa mga major alternate route na pwedeng gamitin ng mga motorista. Ang issue sa mga demolition at relokasyon, mainit ding tinalakay sa pagdinig kanina ng Senado sa budget ng DILG. Partikular na tinanong si DILG Secretary Mar Rojas sa kanyang papel dito. Matatanda ang konesyon ng United Nationalist Alliance kung bakit may 1.3 billion pesos na budget ang DILG para sa relokasyon. May mga ahensya naman daw kasing nakatutok talaga sa pabahay, gaya ng Housing and Urban Development Coordinating Council na pinamumunuan ni Vice President Jejo Marbinay. Baka mamaya isipin ng iba na ang department niyo ay nanghihimasok na sa papel ng iba, no? Para lang masiguro, and we want to hear it straight from you. Yung assistance to ISFs, relocation and resettlement, shouldn't this be a function of the DSWD and NHA and the other housing agencies, sir? Sagot ni Rojas, panahon pa ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo, inatasan na ng Pangulo ang DILG na makipagtulungan sa mga LGU sa paglipat sa informal settlers. Unang-una, personal ko ay hindi naman po tayo nang aagaw ng eksena, baka sa mga naiinggit dyan o kung saan. Pangalawa ay tinutuloy lang natin ang trabaho na ipinagkaloob ng Pangulo sa departamento. Nang talakayin naman ang 7.7 billion pesos na proposed budget ng DILG para kumuha ng mga bagong pulis, napuna ni Senate President Franklin Drilon ang anyay kakulangan pa rin sa police visibility kontra krimen. Every time you face us here, this is always an issue, police visibility, and year in and year out, I do not see any improvement in or any conscious effort on your part, to make police more visible. Aminado naman ang PNP, hindi pa nito naaabot ang target na average police to population ratio na isang pulis kada 500 tao. These deficiencies, Your Honor, will be corrected with the recruitment of next year. Actually, the allocation for NCRP was 9,600 for recruitment policemen. Dagdag ni Rojas, iniutos na rin daw ng Pangulo ang pagkuha ng 15,000 civilian personnel na hahawak sa mga trabahong administratibo sa PNP para makatutok sa trabaho sa labas ang mga pulis. Inamin din ni Purisima na sa ngayon, walang magamit na helicopter ang pulisya. Kailangan pa raw kasing ipaayos ang iba, habang iniimbestigahan naman ng Ombudsman ang 2 chopper na umano'y maanumalya ang pagbili. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.